Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay katanungan, bawat tanong ay may kasagutan. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kami laging Pag-usapan natin ang channel Usap Tayo Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Vicky Mag-usap Tayo. Ako po ay isa ring follower niya. Follower, artista. At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan, kung ano ang latest na rules and regulations, kung paano papunta din sa Japan. At syempre dito rin sa Pilipinas para nababalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami kayong matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa at marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Dela Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan kong si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwedeng mag-usap tayo, Vicky Ozawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Ako si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ingat. I'll see you soon. Bahay, pero working hard ang lola. Ingat. I'll see you soon. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas pada. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo
na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin din po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Pagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Siyempre, nakasalamin pa rin ako dahil medyo hindi pa po kaya ng ating ang mga spotlight. For the meantime, gusto ko pong mag-sorry, talagang big sorry sa isang kababayan natin na ang booking reference niya with the flight of the day ay iba pala. Supposed to be 27, ang flight niya, 28 po pala ang naibook namin. So I would like to say sorry kung nanonood ka man, I'm so sorry. And I was so thankful, talagang napakabait na mga Pilipina. Alam niyo po ba, sabi niya sa amin, natural lang po yan kasi tao lang tayo nagkakamali. Thank you. At sa team mag-usap tayo, maski walang pasok, andyan, itinirabaho nila, inayos nila
nila, pati yung e-travel, lahat binago, and hotel accommodation. Nagkamali na naman kami. Pero still, andun pa rin po yung pangunawa ni ma'am na nakapag-stay pa rin siya sa hotel ng a certain hours kasi gusto niyang umuwi. Sabi namin, no ma'am, huwag ka nang umuwi. The next day naman ang flight mo, kami nang bahala sa hotel accommodation mo. Pero meron pa rin error doon sa hotel accommodation. I'm so sorry, Honto ni Gomenasay. Honto po, Gomenasay po, talagang gusto ko mag-sorry. Talagang from the bottom of my heart and the team mag-usap tayo, gusto ko po mag-sorry sa kanya at sa nanay niya. Na sana, I'm sure narinig ako ni nanay, Nay, sorry po talaga. Okay po, yan ang ating masabi. I was so, gifted by God. Sabi ko nga, we were gifted by God. Talagang, God is always there. Talaga, kahit anong trial, as long as you smile and no negative thinking, you can do it. And the person na talagang kung ibang taong siguro yun, maski ako siguro, bakit ganyan? Baka mag-panic na ako. I was so thankful na maski may konting panic kami, pero na-clear namin ang mga bagay-bagay. Kaya mga kababayan ko, yan ang gusto ko pong i-share sa inyo. Sa bawat problema, sa bawat bagay na nangyayari sa atin, there's always a reason. Although hindi reason yan kayo nagkamali, di ba? Alam mo yun? Kaya nga po, kababayan ko, always smile. Give yourself a big hug, a big smile na hindi mo talaga naman intention. And God knows na hindi mo talaga intention gawin yon. Unlike sa mga tao, ini-intention talagang gumawa ng hindi maganda, which is really bad, di ba? So, sorry po talaga. And thank you sa team. Mag-usap tayo again sa client natin na very, 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 very understanding. Maraming salamat. Maraming salamat kay Lord Honto sa pagsubok kahapon. Okay po, syempre magpapasalamat din tayo sa kumanta ng Mag-usap Tayo by Miss Ladin Rojas, composed by Mr. Benny Saturno at ang ating mga besi-besi. Syempre po andyan si Stella Suarez Jr., Pinky Suarez. Siya po yung kapatid ni Richard Gomez. At syempre si Derek Dante Brillante Mendoza, Judy Ann, Beverly Carmen, and our very, very, very solid friend, R.I.P. Miss Jacqueline Jose. Honto ni arigato gozaimashita. Ngayon po, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na may mga bago pong mga rules na papasok dito sa immigration sa Japan. And one more thing, checkin nyo po ang immigration kung Yasumi o hindi bago pumunta kayo. I-check nyo po sa online or either tawagan nyo bago kayo pumunta dahil Golden Week na ang Japan. Mahabang holiday ito. Pero alam nyo, meron silang step by step. Kapares niya bukas. And then, sarado, and then bukas. Alam mo yung tumatalon. Pero with immigration, I'm sure may diretso silang I-update ko po kayo, ipopost po namin ngayon kung ano mga immigration na tawag din na Yasumi. Ayan, papacheck natin kay Miss Beautiful. Pakicheck mo nga, Miss. Ayaw niyang pabanggit yung pangalan. Hindi ko babanggitin. Yung immigration po, baka maipasok ko po ngayon bago kami magsarado. Ngayon po, pasok na tayo sa ating one-on-one pala. Okay, pasok po tayo sa ating one-on-one. Isa pong interview sa isang batang kababayan natin na nagtiwala sa atin, ang nanay niya, number 1. At andito po siya kasama natin. Kakwento niya po ang istorya niya at the age of 17 years old na mula nang dumating siya rito. Please listen. One-on-one ng isang dalagitang dumating sa Japan na Japanese passport. Onegaishimasu. Yan, magandang hapon po sa inyo lahat. Andito po kasama ko ang isang bata na hindi ko babanggitin ang pangalan tungkol sa naging buhay niya rito sa Japan dahil siya po ay lumaki sa Pilipinas sa kanyang mama. Mama niya talaga ang kasama niya mula nang isinilang siya. Hindi siya nakapunta ng Japan and then dumating ang panahon na nakapunta sa Japan. Itanong po natin ang mga experience niya at paano niya ako nakilala. At ngayon, ano na nangyayari sa kanya. Okay, hi Miss Point, walang pangalan. Kamusta ka na? Hello po, Miss Vicky. Okay naman po ako sa ngayon. Okay. Opo. Anak, gusto ko i-share mo sa mga kababayan natin at your age, kung paano ka nakapunta rito at kung paano ngayon ang lifestyle mo, ano-anong mga nangyari. Ano nga po, pumunta po ako dito sa Japan at the age of 17 kasi po requested po siya ng agency na pinuntahan po namin ni Mama nung una. Kasi mahirapan na daw po ako pumasok sa Japan at 18.
marami na daw pong mga pagsubok, ganun, papeles, ganun. So, I dropped out of grade 11. Wala pa akong first semester nun. So, lumipat na po ako dito sa Japan. Nagstay po ako dun sa unang agency sa Shizuoka. Then, in-applyan po ako ng trabaho, pero sa Yamagata naman po. Which is, mga ilang oras din po biyahe, mga 8 hours. So, yun nga po. Nagtrabaho ako sa Kojo, yung tawag doon, piston ring ng truck, bakal po. Hindi yung truck ang binubuhat mo, no? Hindi po truck. Hindi po truck. Piston rin lang po. So, sa katawan ko po na at the age of 17, hindi ko pa po kaya magbuhat ng mabigat. Kaya, pinilit mo? Opo, pinilit po pa rin. Pero hindi naman pa ako nagtagal doon ng mga ilang linggo lang po yata. 2 weeks. Isang linggo, ganun po. Hindi pa ako nagtagal ng isang buwan. Kasi mahirap-hirap din po eh. 17 pa ako eh. Oo naman. Dahil hindi ka talaga ina ng nanay mo, talagang baby ka ni mama mo eh, no? Aral at saka ano lang talaga po ako. Aral. Ano yung piston truck? Ano yun? Piston na rin po ng truck. Yung sa makina po ng truck. Ang binubuhat mo? Nililinis po namin. Ilang kilo yun? Meron pong 2 kilos, 5 kilos. Okay. Meron din pong 10 kilos. Bale, sa isang cart po, 60 pieces. Ang ginagawa nyo? Opo, 60 pieces po. Pero, so, ibig sabihin, inayos ng agency para maging Japanese citizen ka na, pinapunta ka rito, pinasok ka sa isang agency sa Shizuoka, pero dinala ka naman sa Niigata. Sa Yamagata. Yamagata pala, sorry. Yamagata. And then, yun na naging trabaho mo, pero hindi ka tumagal. Sabi mo, 2 weeks lang. Opo. Anong sabi nung umalis ka? Inalap naman po ako, pero hindi naman po ako, Lumayo? Opo. Hindi naman po ako nila na tinatawagan naman po, ganun. Ayun. Kasi ano naman po eh. Alam naman nila na sa ganung katawan ko na 17 years old, hindi ko pa kaya sa ganun. Hindi mo kakayanin. So, after mo napunta ka saan? After sa Yamagata, bumalik na naman po akong Shizuoka. Na yung mama ko po is nakita na naman po isang agency na naman po. Sa online? Online, Facebook. So, yun nga po. Doon ka? Sa Shizuoka po ako, opo. Then, in-applyan po ako ng trabaho sa Seryo. Ano po siya? Partner po siya ng Mitsubishi Electrics. Oo. Then, doon po ako nagtagal. Anong ginagawa niya? Ano po? Yung sa aircon. Yun yung sa aircon. Okay. And then? Yung motherboard po ng aircon. Doon po ako nagtagal. Okay naman po trabaho ko doon. Sanay naman po ako sa lahat. Alam ko naman po halos lahat ng trabaho doon. Which is, okay naman po din sa team leader namin kasi mabilis naman po ako matuto kahit hindi ako marunong mag-Nihongo. So, yun nga po. Then, nung tawag doon, September, doon 2023 na. Opo. So, yun, pinaalis po lahat ng, doon sa agency na, sa agency po, lahat ng trabahador doon sa under ng agency, lahat white out po. Opo. Inalis po lahat. Pero hindi po Seryo at saka Mitsubishi yung nagtanggal. Yung agency lang tinanggal na doon? Hindi po. Yung agency ang nagtanggal sa aming mga trabahador. Sila natanggal, hindi? Hindi po. Kami po yung mga first resignation. Andito pa po yung picture ng ng file. Anong mga naranasan mo naman mga experience habang nag-work ka tsaka sa agency? Bale, yung sa sahod naman po, okay naman po siya. Kaso nga lang, may mga kaltas na hindi ko po alam. Nagugulat ka na lang? Nagugulat na lang po ako kasi meron po dito miscellaneous at saka others eh. Na hindi? Others? Walang specific ano nakalagay? No specification po. Marami kayo mga doon, half? May mga half din po. Ang dami. Mga bata rin? 16, 17. 16, 17? Wow. Hindi, habang nagtatrabaho ka doon, ang papa mo naman, contact mo, di ba? Opo, kausap ko po ang papa ko sa isang cellphone kasi binilan po ako. Yan, para doon ka makontak ng papa mo. So, ibig sabihin, nung dumating ka rito, ang papa mo kasi malayo no? Hiroshima, tama? Opo. So, ang nangyari,
nilagay ka na lang ni mama mo sa malapit sa Shizuoka. Yan, sa mga agency na nakita sa Facebook. And then, si mama mo nakapunta, di ba, sa Japan? Nung buhay pa nun ng papa mo. Yes po, nakapunta po si mama. Mm. Kaso nga lang po, doon na po, nag-50-50 na po. Kasi, na ano po siya na overstay. Bakit siya na overstay? Ano po, tinawagan po namin yung yung nag-aaskaso. Parang co-leader ng co-leader ng Hakengai siya. Yun nga po, hindi nga po pala napasa yung papeles niya sa Co-leader, immigration. Japanese? Filipina. Filipina. Tapos? Kasi yung may-ari kasi ng Hakengai siya is Hapon. So, parang second in command siya. Yung Filipina. So, siya mag-aasikaso ng visa ni mama mo, ganun ba yun? Opo. Tapos, yun nga po, hindi po pala nila napasa. Hindi niya napasa yung papeles ni mama mo? Opo. Tapos, sabi pa nga po sa amin, kausapin yung lawyer. Yung lawyer na po yun is parang hindi po lawyer. Binigay pa po yung number sa amin kasi akala namin matino. Yung pala, hindi. So, yun nga po na overstay si mama. Yung si papa pa naman pumunta sa Shizuoka. Dala-dala lahat ng papeles. Para i-apply. Pinaubaya doon sa agent. Doon sa Pilipinang Hakengai siya na leader. Na i-apply niya. And then after no, hindi naman pala na i-apply. Hindi po na i-apply. Na-overstay si mama. So ang akala ng mama mo, okay lang naka-apply, hindi siya umuwi. Nagulat siya, hindi naka-apply, kaya siya na-overstay. Opo. Oh my God. Tapos ang sabi ng Pilipina. Yun po, parang wala na kaming contact. And then after noon, di okay na yung sa mama mo, walang nangyari, umuwi siya. Nagkaroon siya ng record dito sa Japan as overstay, di ba? Opo. Tapos ang papa mo naman ang pumanaw. Si papa naman po yung pumanaw. So na-stress po siguro, na-depress. Na-depress siya na ang mama mo, hindi niya makakasama rito. And then teka, paano ako nakilala ng mama mo? Ano po, bale po. Paano na istorya naman natin? Si mama naman po, ano po siya, makalikot sa Facebook. Oo. Ano po siya, nagsisearch po talaga siya ng mga taong tutulong. Kasi ako nga po is, only child lang po. Walang kapatid, babae pa. So, yun nga po, nakita ko po ni mama doon kasi yung kaibigan po ni mama, nirecommend po yung yung page, yung page mo. So, yun nga po, doon ka po nakita. Bali, nag-message po si mama sa Facebook page niya na, yun nga po, yung kung ano nangyari sa Opo. Yun nga po. So, hirap na din po kasi ako sa Shizuoka. Kasi papalisin na po ako ng October nun eh. Kaya, buti na lang po na nagkakilala po tayo. Kasi kung hindi, wala akong mapupuntahan ng iba ta. Kaya yun, ang nangyari yun. At saka ang naging anak ko sa akin kasi nung time na yun, nung narinig ko na babae ang anak niya. Sabi ko, babae, nag-iisa, nag-alala. Basta babae talaga, ewan ko ba. Hindi naman sa pag-ano, maski lalaki, maski sino tutulungan ko. Pero pag naisip ko babae, ando na yung worries ko. Di ba? Hanggang sa nakausap kita, no? Opo. Tapos ayun, nagdesisyon ng mama mo na kunin na kita. So yun. Ang tipag mo nga eh. Dumating ka kagad, hindi ka naman marunong mag-train, pero nakapunta ka rin sa Yamanashing mag-isa. Opo. Ang galing mo nga eh. And then from there, yung mama mo, kinausap na pumanaw ang tatay mo, di ba? Tapos sinasabi ng pamilya ng nanay mo na may babayaran siya. Dahil may utang Opo, yung father, yung sa father side ko, yung auntie. Yung auntie kong Na asawa Haponesa, ng oo. And then yun, dun isa pang naging worry ang mama mo dahil nung sinabi na may babayaran ng mama mo, wala naman siyang... Wala naman pong utang dito. Wala namang utang ang mama mo. Wala po. Bali yung yung mga naiwang problema ng tatay mo. Diba? Yun ang una. So yun, nagtiwala ang mama mo nun no? Opo. Nagtiwala ang mama mo sa amin. Binigay niya yung number ng auntie mo. Nung sinabi namin yung sitwasyon mo, nakukunin ka namin. Tapos yun nga,
Tinanong ko sa kanya, bakit may utang? Bakit kailangan magbayad? Biglang nagbago statement mo. Yun nga po parang may hidden agenda No? po maano sila, tawag doon. Yung parang, uy, bayaran mo to, utang mo to, ganyan. Kasi ang ginawa ko, sabi ko, bigyan mo ako ng kwenta. Sabi ko, bigyan mo ako ng kwenta, anong inutang ng asawa, ng bayaw mo, ganon. Para magbayad yung mama mo nga. Biglang nagbago ang kwenta. Di ba? Biglang sabi niya ang ginawa natin, bumiyahe kami ng Hiroshima, no? Oo, bumiyahe. Biniyahe natin yun. Kasi talagang kailangan makita mo kung anong performance, kung ano talaga ang utang ng tatay mo Kaya talagang humarap kami nun, maski malayong biyahe. Ilang oras biyahe natin nun? 20 hours balikan. Oh my God, 20 hours, di ba? 20 hours tayo bumiyahe. Buti si tito mo yung hobby ko nakapagmaneho. And then, naalala ko, pagdating natin doon, punta tayo sa bahay ng papa mo. Yung tinitira ng papa mo na hindi pa masyadong malinis, sinisingil niya tayo, di ba? Oo, sabi ko, sinisingil niya tayo na kailangan bayaran yung paglilinis dito. Hindi ako, totoo naman yung kailangan talagang bayaran. Pero ang inano ko sa kanya, naalala ko, although ako naging interpreter mo, sabi ko, bakit kailangan? Wala na ba talagang naiwan? Asa yung mga pera sa account? Doon siya nagbago. Kasi sabi ko, kailangan makita ng anak kasi ito ang anak. Diba? Ito ang anak, kailangan yung mga bag doon niya nilabas. Ayun, nakita may mga matira pa pala. Mayroon pa nga. Tapos, ang isa pang inaano ko sa kanya nung time na yun, which is mabait naman yung auntie mong kausap. Yun nga lang, siyempre tao lang. Yun nga. At saka may milagrong nangyari, di ba? Nung pumunta tayo sa bahay ng papa mo, doon siya namatay, di ba? Pinakita sa ilalim ng lamesa siya namatay na nakahubad dahil bagong paligo ata. Bagong labas ng CR nga. Di ba? Tapos ang sabi ng auntie mo, kunin nyo na ang gusto nyo kunin. Tapos sabi ko, anak ko, yan, tignan mo na kung anong gamit ng tatay mo. Ano yung milagro? Natuwa ako doon. Natuwa nga din po ako kasi actually, before tayo pumunta doon sa bahay ni Papa, nagpakita si Papa sa panaginip ko. Yun nga, kwento mo, di ba? Sabi mo nga, oo. Nagising ako noong 2 a.m., umiiyak. Naalala ko pa, naiiyak tuloy ako. Yan, oo. Oo, naalala ko, nasa sakit tayo, sabi mo na panaginipan mo papa mo Di ba? Tapos, pagdating natin doon, pinili na yung mga picture, nakita pa yung picture nung maliit ka, no? Andun po talaga lahat ng picture ko. Mula nung sinave niya. No? Tapos ano yung milagro? Tawag doon. Naghahalongkat pa ako kasi sabi nga daw ng tita na kunin na daw yung mga gustong kunin. Kaya ako, napakita si Papa sa panaginip, may tinuturo. Dinignan ko yung cabinet dong isa kasi doon nga po tinuturo Sa panaginip? Opo. Nag-aantay siya sa akin, tinuro yung cabinet. Binuksan ko, may nakita akong maliit na box. Kahoy na box. Kikilabutan ako sige. Oo. Maliit na box. Tapos nung binuksan ko po, wedding ring ni Papa. Nila ni mama mo, no? Sinave niya po, tinago niya po talaga. Di ba sabi nga din po ng tita, hinalungkat na daw nila yun. Hinalungkat na nila lahat yun. Hindi pa nila nakita. Kaya yun ang milagro talaga. Tsaka hindi lang nagpakita siya sa iyo, di ba? Tinuro niya yung lugar. Kaya nga sabi nga, ang natutuwa naman ako sa kanya, patingin. O, siyempre, nag-get ko. Sabi ko, makita niya na hawak na sa bata na sinuot mo na Di ba? Ganun man. Talagang pinatanggal. Alam ko, pinatanggal niya, no? Pinatanggal po. Pinatanggal sa kamay mo, tapos, tinigyan niya. Hinawakan niya talaga. Gusto niya hawakan. Wow. Kung totoo talaga yung nakuha mo, kung gold talaga. May nakita pa ako dun sa likod, 18K. Ayun. Diba? Opo. So, yun nga po talaga hinahanap. Yun yata yung hinahanap niya Kasi parang yung mukha niya nag-iiba Ay ganon. Kabagay, nagbago mukha nila nung nakita nila kami.
Kasi yung presyo na lang na utang. Tsaka ano, ang gusto niya mangyari noon, yung nenkin na makukuha ng mama mo na 2 buwan, galing sa papa mo na nenkin ko, yung iso nenkin, sa kanya muna daw dahil may utang. Sabi ko, teka muna, bigyan mo sa akin yung Kwentahan. Yun. Kaya ngayon, yun nga, ang hindi ko pa malilimutan, yung siningil niya tayo sa kuryente, 2,000 yen lang plus. Diyos ko naman, kala ko naman napakalaki ng utang ng tatay mo sa kuryente. Anyway, siyempre siguro mahirap na rin yung niya, dahil may edad na rin. Kaya nagtatabi na rin siguro siya ng talagang sinisave niya yung pera niya. Yun. Kaya anak, ngayon, ano masasabi mo sa lifestyle mo ngayon, na nandito ka na sa Japan, ano ang goal mo ngayon, gano'n? Actually nga po, nag-improve nga po ako nung una kong punta sa inyo eh. Makulit ako eh. Tapos, buti din po, nakahanap din ako ng trabaho kasi may pangarap din kami ni Mama. May goal din po akong na umalis ng bansa kasi mahirap-hirap na din po dito Japan. So, ang goal ko po ngayon is Australia. Yes. Para mag-ipon po muna bago pumunta ng Australia. At least may pocket money man lang po. Then, yung investment din po namin ni Mama dun sa Pinas. Kasi kulang pa po yung may kulang pa po ang dapat bayaran. At least si Mama nakakuha na ng nenkin. At least, yung monthly. Yung every 2 months. Yung every 2 months niya po. At least wala na po siyang masyadong alahanin. Ako, tatrabaho na lang ako dito para mag-ipon. Okay na din naman po ako dito. Nakapag-stay na din ako sa Pinas ng kulang-kulang 1 taon na din po eh. Oo. Pero kumuha kasi ng lisensya, di ba? Opo. Kumuha po ng driver's license po. Para ipatranslate na lang po dito. Para makapag-drive na din po. Sariling kotse at least. Hindi na po ako masyadong hindi na po ako mapapatid dito. Hatid sundo. Sarili mo talaga. Kaya yon. Bali, ang goal mo ngayon is makapunta ng Australia for working holiday. Working holiday po. Kasi pag Japanese passport, yan, pwede kayo, kung di ako nagkakamali, 2 years working holiday. And then, pag nakakuha ka na ng sponsor doon, pwede ka na mag-stay. Di ba? Bawa, maging working visa ka doon. From that time, pwede mo naman kunin si mama mo. Opo. Yun ang goal mo ngayon, tama? Kasi kami na lang din po kasi dalawa ni Mami. So, tayo. Tama. So, anak, anong ma-share mo sa mga kasing idara mo o sa mga kababayan natin? So, yun nga po sa mga, sa mga Nikki Jin, yung mga anak ng hapon dyan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ano na lang pa kayo? Dito naman po si Miss Vicky para tumulong sa inyo. Message lang po kayo sa Facebook page niya kasi tutulungan niya naman po kayo eh. Wala, naman po eh. Ang require lang po niya sa inyo is tiwala lang po ng buo. Huwag na po kayong makipag-usap sa iba kasi baka guluhin lang po kayo eh. Lang po. Kung sa isang tao lang po, sa isang tao lang po kayo, sa isang tao lang po talaga kayo makipag-usap. Mabait naman po si Miss Vicky. Makulit lang po. Pero, maingay. Pero, okay na din po yan. At least, alam naman po niya kung paano kayo matutulungan. At, lang po. Yun lang po. Makipag-usap lang po kayo sa kanya. Huwag niyo pong, huwag na po sa iba. Please lang. Kasi, mahihirapan po kayo mag-decision. Promise. At, yun lang po. Dasal-dasal. At, huwag mawalan ng pag-asa po. Kasi, makakarating din kayo dito. Promise po yan. Makakarating din po kayo dito. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan, good luck sa'yo at sa mama mo. Yung goal mo, dire-diretso lang yan. Thank you, Iha. Thank you. Ayan po ang isang kababayan natin, isang bata. Alam niyo po, minsan,
hindi basta papupuntahin natin ang mga anak natin dito. Dapat alamin talaga natin anong magiging posisyon at bigyan ng kondisyon. Hindi naman sa pag-ano, kasi tayong mga Pilipina mahiyain sa mga ganung bagay. Lalo na tayo nakikiusap. Pero wala pong masamang magtanong. Wag lang tanong makulit. Alam mo yun? Di ba? Wala pong masamang magtanong kasi syempre anak natin yan, lalo na babaeng anak natin. Nagpapasalamat nga po ako sa mama niya. Talagang ang mama niya napakabait at nagtiwala sa atin. And I was so thankful naman na kasama ko siya rito maski napapalo ko ang puwet. Yan po ang ating masasabi. Kaya mga kababayan ko, kung meron po kayong mga anak, lalo na babae, sa abot po na aming makakaya. Pag di po namin kaya, I'll be honest with you, sorry, pakihanap na lang ng iba. Ganyan po kami. Pero pag nakita ko naman at kaya ko na i-look after ang inyong anak, andito lang po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Mag-PM lang po kayo. Hindi lahat yung kaya lang namin, alam nyo, hindi na bata ang lola, no? Okay, yan po ang ating one-on-one. Ngayon naman papasok tayo sa ating commercial. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok Order na po sa ating buhay, malulatas kapag Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. May bago kaming anunsyo. Naghahanap ang Gorillas Thrift Shop ng bagong trabahador. Kung naghahanap ka ng trabaho, hindi ka at sumali sa amin. Pero bago yan, gusto kong ipakita muna ang type ng trabaho. Iikutin po muna natin isa-isa para sa inyong kaalaman. Yan po, nakikita nyo naman mga branded na item na itinitinda rito. Idinidisplay nila na napakaganda. Isa po yan sa magiging trabaho nyo. Sa mga nakikita nyong item na nakadisplay, kailangan maayos ilagay. Mga alak, mga washing machine, lahat po yan ay pinupunasan. Lahat po yan ay tinitingnan. Chine-check nyo yung mga expiry date, chine-check nyo yung mga bagay-bagay na dapat ayusin. Kasi minsan, syempre, ang customer, pag nahawakan, minsan hindi na ibabalik ng maayos at hindi nakapwestong maayos. Yan po ang mga bagay-bagay na itinitinda rito. At yan po, naipakita namin sa inyo ang lugar na napakaganda na naghahanap sila ng trabahador. Kaya 3 lugar po ang kailangan nila, but this time sa Kofu hindi po kailangan. Only places na mamaya babanggitin po ng manager ng kumpanya. At bago ang lahat, syempre habang nakikita nyo yan, gusto ko pa rin pong ipakilala sa inyo ang kumpanya kung paano sila tumutulong sa ating bansa sa Pilipinas, lalo na sa mga bata na talagang nangangailangan. So panoorin po natin ang kanilang ginagawang voluntaryo sa Pilipinas. Malugod kong ipinakikilala ang kumpanya mula sa Japan na may malasakit at dedication sa pagtulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanilang programa at proyekto, naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga bata at magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanila. Ang ating boss ay isang tunay na kaibigan ng mga Pilipino na may pusong handang maglingkod at magbigay ng suporta sa mga nangangailangan. Sana ito po ay magbigay sa atin ng lakas ng loob na mag-apply na. Dito makakasama nyo ang isang may-ari na may pusong Pilipino at bukas palad na handang matuto at makibahagi sa ating kultura. Sa amin, ang bawat araw ay puno ng kasiyahan. Magandang karanasan sa trabaho. Halina na, samahan kami sa aming masayang paglalakbay tungo sa tagumpay. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng trabaho pa ang ginagawa sa lugar na inyong a-apply. Dito po ang saya talaga nila.
Nagtutulungan dahil ang aming mga boss at ang mga pinuno ay may malasakit at pagmamahal sa kulturang Pilipino. Dito sa aming thrift shop, recycle shop, Gorillas, hindi lang kayo makakahanap ng mga natatanging gamit, kundi pati na rin ang isang pamilya na tunay, kundi pati na rin ang isang pamilya na tunay na nagmamalasakit. Halina maging bahagi ng aming masayang komunidad. Ngayon naman po gusto namin ipakilala sa inyo ang aming masipag at maaasahang manager. Alam nyo, siya po talaga andyan. Sabi niya, nag-aaral pa siya ng Tagalog. Siya ang magpapaliwanag ng mga detalya tungkol sa mga partikular na tungkulin at responsibilidad. ゴリラーズの大工原と申します。この度アルバイトスタッフを募集しております。募集要項は、日本語が話せる方、なおかつ35歳までの方となっております。時給は、1100円スタートとなっております。仕事の内容は、接客、電話応対、商品清掃と、販売、こちらの、業務となっております。アルバイトの希望の方は、当店ですね、富士吉田市と、鶴市、甲府市内にお店がございます。ご希望の店舗まで直接お電話ください。よろしくお願いします。タガログ語はまだ勉強中です。フィリピン人の皆さん、こんにちは。Ngayon na nakilala nyo ang Big Boss, ang manager, tawag na sa numero 0120-000-827. Tawag na! Nakita nyo ang ating mga commercial na talaga naman. Iba-iba, kailangan nyo ng trabaho, kailangan nyo ng sinangag na money, kailangan nyo ng mga services at iba-iba pa. Andyan lang po ang FB page sa May Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Ngayon nakikita nyo naman po ang ating newly open Riverside Cafe. Dito po sa Yamanashi, Ken. Babasahin ko po. Ang gusto ko sabihin sa inyo, Riverside Cafe now open in Yamanashi. Something unique. Discover the taste of the Philippines in the heart of Yamanashi. We serve authentic Filipino favorites. Try our corned beef set with rice and eggs. Kumaga sa konsilog. A comfort classic that feels like home. Looking for something truly special? Indulge in one of the world's greatest coffees, Alamid, and experience the melt in your mouth perfection of premium Japanese Wagyu steak. Meron po kaming Wagyu pero per booking lang po ito. Both available by advance reservation only. Please note, we are open by reservation only and not every day. Wagyu beef is reserved in limited quantities. Reserve early to secure your spot. Book your Riverside table now and treat yourself a journey. DM or call to reserve. See you by the river. Ito po sa Yamanashi, Ken. At syempre, meron din po kaming hotel accommodation sa taas po nito. Book lang po sa numero 090-9343-0123. Maraming salamat po. Yan ang ating mga services. At syempre, huwag niyong kalimutan, andyan pa rin po ang ating translation na nag-o-offer tayo ng 50% discount until the end of this month. So, ang PSA documents lang po ang ating 50% discount para sa mga translation until the end of this month. PM lang po sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Book now po sa Riverside Cafe at Riverside Golf Resort para sa inyong Golden Week. Andito po kami. PM lang po. Thank you. Ayan po ang ating, hawak ko na po ang Riverside Golf Resort. Siyempre mag-holiday, kailangan nyo room to stay. It's overlooking the river po, kaya Riverside siya. Yan po ang ating Riverside Golf Resort dito sa Yamanashi, Ken. At sa baba naman po niyan, andyan yung ating Riverside Cafe. Kaping Pilipino po ang sinaserve natin dyan. At meron po tayong Wagyu Tapsilog. Tapsilog siya pero Wagyu ang ginamit po natin. Kaya mga kababayan ko, ayan po, pwede po kayong kumontak. Reservation lang po kasi hindi kami laging bukas.
So, yan po ang ating place dito sa Yamanashi na minamanage sa inyong lingkod. Please call us for reservation. Thank you po. Anyway, ngayon papasok po tayo sa mga bali-balita. Teka muna po, may incoming. Sagutin ko lang, sandali. Hello po. Hello po, sis. Naka-okay lang. Ay, salamat sa Diyos. Ay, thank you. Nagla-live ako ngayon. Thank you, ma'am. Thank you po, kinanay ha. Thank you. Thank you po. Thank you so much. Yes po, thank you. Ayan. Okay po, itira siya. Thank you po. Yung pabalik nyo rin po, yung e-travel, ayusin namin. Okay. Tawag na lang po ako ulit after 3 days, before 3 days. Yes po. Thank you so much po. Condolence again. Thank you, anak. Thank you. Thank you, bye-bye. Thank you. Siya po yung kababayan natin na talaga naman na napakabait at ngayon po, pa-flight na siya pabalik ng Pilipinas. Okay. Pasok naman po tayo kanina doon sa commercial. Ngayon po sa mga bali-balita. Nabalitaan niyo yung isang kababayan natin na I think 2021 pa po ito, pero ngayon pasok siya in jail na napatunayan talaga na mali ang ginawa niya. Basahin po natin, nakuha po namin ito mismo sa internet. Ang unang balita po na ibibigay ko sa inyo ito, isang Pilipina na nahuling nagpapatakbo ng tax fraud, FRAUD, paano ibigkasin yun? Fraud. Business sa Japan, kasama ang humigit kumulang 17 niyang kliyente, ay inutusan ng magbayad ng kabuang 50 million yen, itinatay yung $440,000. My goodness. Bilang buwis na hindi nabaya ayon sa mga sources. Meaning to say, ito yung dapat niyang bayarang buwis. So, mas malaki pa nun ang nakuha niya. Eto, ano ang ginawa ng kababayan nating ito, nakakayaman? Inabuso ng babae ang tax break para sa mga taong nagpapadala ng pera sa ibang bansa, sa Pilipinas, para suportahan ang kanilang mga kamag-anak bilang dependents sa pamamagitan ng pamimeke ng mga dokumento upang makakuha ng tax refund. Ayan, ang mga kliyente niya. Wala siyang lisensya bilang tax accountant. Dati siyang guro sa isang English language school sa Nagahama, Shiga Prefecture. Matapos siyang bayaran ng kanyang mga kliyente para sa mga tip kung paano mapagsamantalahan ang batas sa sistema ng buwis dito sa Japan. Mga remittance to. Sa mga kamag-anak na nagsumite ang mga kliyente ng peking tax form. So, ibig sabihin, gumawa po siya ng mga peking tax form. Gumawa siya ng mga, basta everything is peke almost. Hindi naman siguro lahat, but almost peke ang mga pinagawa niyang sa kliyente ng mga peking documents para makapag-tax refund ang bawat isa. Para maaaring makatanggap ng income tax refund ang mga tao sa ilalim ng ilang kondisyon kapag nagpadala sila ng pera sa mga kamag-anak sa ibang bansa. Para sa gastusin ng pamumuhay, pag-aaral ng mga ito. Kasi yung tax refund po natin para sa gastusin at pamumuhay. No? At syempre kung meron kang pinag-aaral, kasama po pala yun. Upang makakuha ng refund, kailangan nilang mag-present ang dokumento bilang, yes, birth certificate of course, ng kanilang mga kamag-anak, bilang patunay ng relasyon at patunay ng remittance. Peke ang mga patunay na remittance at final income tax return forms sa ginawa ng babae para sa kanyang mga kliyente. At hindi lang yun, kumukuha siya ng 30% ng income tax refund ng bawat kliyente. Sa ngayon, sinisiyasat ng tax authority sa Osaka, Nagoya, Hiroshima at iba pang lungsod ang kaso matapos malaman na hindi bumababa ng 70 katao ang nakatanggap ng tax refund sa pag-aasikaso nitong kababayan nating Pilipina. Sa pamamagitan ng mga peking dokumento. Napagalaman na hindi niya idiniklara ang mga kinita niyang komisyon at hindi rin idiniklara ang kanyang mga kliyente
ang mga kliyente ng kanilang kita kaya umabot sa mahigit 80 milyon ang kabuoang halagang itinago nila. Ibig sabihin, pag halimbawa pala nagkaroon tayo ng tax refund, kailangan i-apply din natin to sa tax office, ganun siya. Halimbawa, ako nag-tax refund. So, kailangan i-apply pa rin pala natin to ng i-double check ko po itong sitwasyon na to. Okay, ang 15 million na pinabayad sa kanila ay pinaniniwalaang may kasamaang karagdagang penalty tax. Ayan. Bukod doon, magkakaroon pa ng penalty tax. Oh, ganun pala yun. Kaya mga kababayan ko, ang pagta-tax refund, yes, kung ano naalagay po yan sa rules ng Japan. Pero ingatan nyo po, ito-double check ko po, pag nag-tax refund pala tayo, kailangan i-report din natin. Bukod sa ginawa ng kababayan natin na puro peke ang pinakita niya, ang binigay niya. Nagugulo tong ano ko. Anyway, yan po ang isang balita at dito naman tayo pumasok sa bagong balita. Eto. Okay, gusto ko pong magbigay muna ng tip tungkol sa pagta-tax refund. Ito po. Sa ilang kaso, may mga dayuhang residensya nakatanggap ng malaking halaga ng tax credit sa pamagitan ng pag-claim na marami silang dependents. Isa yan, di ba? Dahil dito, matapos ang tax reform noong fiscal 2015, naging obligasyon na magsumite ng birth certificate dependent at patunay na remittance sa tax office. Yes, before kasi, wala po, hindi kailangan yan. Hindi kailangan yung mga ganyang documents na hinihingi ngayon ng tax office. Ngayon po, noong 2015, naghigpit na po sila. Ngunit, tumatanggap pa rin ng komisyon ang babae sa pamamagitan ng pamemeke ng patunay na remittance at iba pang dokumento, pati na rin ang pagsusumite sa kanyang mga kliyente ng peking final income tax return document. So, wag po natin gawin ito. Hindi maganda. Oh my God. Okay, ito po ang pangalawang balita. Plano ng gobyerno ng Japan na magpatupad ng bagong electronic authentication system upang palakasin ang pagsusuri sa mga dayuhang pumapasok sa bansa. Ganito po yon. Kaya nakalagay ito ngayon na ibigay po sa atin ng ating little girl. Binigay niya, tita, maganda to ibalita mo. Thank you so much, Miss A. Anyway, talagang importante ito. Kasi, di ba po pag ang bansa mo, Europe o mga libre, walang visa na nakakapasok ng Japan. Ngayon po, maglalagay na sila ng ESTA. Kasi kapares ko po, Japanese passport, mga Japanese. Pag pumunta sa Japan, pag pumunta sa Amerika, hindi kailangan ng visa. Pero, mag-online ng ESTA ka. Ang Japan po, maglalabas na rin ng ganon. Yan ang bago pong ilalabas ng Japan Immigration na pag galing ka sa ibang bansa na libre, na walang bisang ina-apply, hindi nag-a-apply ng visa, papasok ng Japan, mag-online ka muna. Which is tawag, parang ESTA siya. Electronic, system. Electronic Authentication Travel System. Tama ba? Ayun. Kaya, alamin po natin yan. Pero hindi pa naman ngayon, 2030 pa. Hindi pa ngayon yan, sa 2030 pa. Okay? Ngayon po, pasok naman tayo sa ating mga katanungan. Okay? Tawagan na po natin si Miss Susain. Si Miss Susain po ngayon ang nandito sa ating live. Hala. Naku, minsan kasi nagloloko ang internet dito eh. Ano ba yan? Paano ko tatawagan? Teka muna ha. Asa na ba? Saan ko kaya siya tatawagan? Okay, tanong na natin. Ayun, nag-ring. It's ringing. Nakita yung baba ko, doble. Hi, Miss Susain, good morning. Ay, good afternoon pala sa Japan. Good morning na. Good Okay. afternoon and good morning, everyone. Oh, mukhang napalaban ka kahapon sa dancing ah. Yes, Miss Vicky, pati na rin ang aking lalamunan, napalaban din. Ayan, medyo paus tayo sa Oo nga, pero at least nakakapagsalita ka pa kasi yung isang kaibigan namin dumalo ka po, sabi ng boss niya, walang boses. Anyway, na-exercise ka kahapon. Maganda yung dancing kasi minsan. Oo. Yes, Miss. Yeah, nawawala-wala. Okay na? Yes. Okay. Okay na po.
Okay na. Pasok tayo sa mga katanungan. Ano unang katanungan natin? Actually po, Miss Vicky, ito po yung in general na po ng mga katanungan. At siguro po, ito na rin ang gustong malaman ng ating ilang mga karamihan sa mga kababayan natin. Kaya namili po tayo ng ang ilan sa mga ito para po na rin maipaalam sa kanila at matalakay po natin. Yes, please. Oo, thank you. Para po sa unang talakayan natin, Miss Vicky, ano po kaya ang mga dahilan kung minsan ang mga visa application ng mga Pilipino sa Japan is nadi-deny? Visa application like COE or tourist visa? Yes, po, anything about visa po. Okay, Bakit po kaya ganun? Okay, let's go with tourist visa. Tourist visa usually ang unang tinitingnan niyan, syempre, yung capacity. Yung capacity ng standard ng pamumuhay mo rito. And also, syempre, kung nagbabayad ka ng mga dapat bayarin sa Japan. Kasi dito po sa Japan talagang napakaraming bayarin. Merong residence tax, may health insurance ng government, merong pension, kailangan matik yan, hindi ka magbayad yan dahil pag di ka nagbayad yan, ay talagang no visa ka. Isa yan sa mga At saka syempre yung halimbawa, kung merong documents na nakita sa'yo na hindi karapat-dapat for tourist visa, na meron ka palang ibang documents na ibang birth certificate, isa yan sa pwedeng ma-deny na hindi nasasabi yan. Kasi nowadays, may access na sila, if I'm not mistaken, may access na sila sa mga record natin sa Pilipinas. Like, kung halimbawa, yung pala dati mong pangalan is ito, na nakapasok ka na sa Japan, and then ngayon gagamitin mo ang ganitong pangalan. Or yes, isa yan sa mga tourist visa. Basta, yung income mo, kung halimbawa may sponsor, yung income ng sponsor mo sa Japan. And the reason letter. Reason letter. Kasi maraming klase ng tourist visa, fiancé visa, best friend visa, di ba? Ibig sabihin, long time friend kayo, gusto makasama siya, or family visa. Pamangkin, anak, nanay, tatay, mga ganyan, di ba? Kapatid. So, yung mga iyong bagay na yan, iba-ibang sitwasyon, di ba? Iba-ibang klase ang hinihingi nilang documents. Tama? Yes po. Ilan lang ang alang-alang nila. Yes. Kung ba't nagkakaroon ng para ma-deny. Yes, ma-deny. Oo. Kaya minsan, hindi basta kapares ka, I would share our experience sa mga nagpapalakad po sa amin. Although, syempre, hindi naman po kami immigration lawyer, hindi po kami sa embassy or any connection sa gobyerno. But as far as sa mga experience po namin sa pag na-deny ang mga visa, nakikita rin po namin ang mga reason like, let's say, inimbita mo siya as boyfriend or fiancé visa. And then, we ask you not to go to the Philippines muna. Kaya lang, ang ginawa mo, nandun ka sa Pilipinas. So, halimbawa, nakalagay sa reason letter, you miss him or you miss her so much, kaya gusto mo makapunta siya sa Japan, and then nakalagay doon, hindi ka makakaalis, and you go to the Philippines, makikita yung record na yun. So, meaning to say, meron kang something, di ba? Honest ka talaga. Oo, dapat talaga, kung ano yung nakalagay doon sa reason letter mo, talagang pag-aralan mong mabuti. No? Pag-aralan mabuti. And another thing, pag tourist visa ka, sometimes, hindi mo alam yung dati kang nag-overstay. O dati kang nag-overstay pero sumuko ka at sinabi sa'yo na ang penalty mo is good for 5 years. Di ba? Good for 5 years. Biglang nag-apply ka ng visa. Kita pa rin yung record na yon. Hindi pa pwedeng hindi. Kailangan, kung halimbawa, tinapos mo yung penalty and pag nag-reason letter ka, ilagay mo rin na I used to be an overstayer. Ganon. Isabihin mo yung katotohanan. No? So yan, ang mga bagay-bagay. Marami pa, Misusun. Napakarami. Para din sa mga COE naman, ganun din. Almost the same din eh. Dito sa COE naman, minsan hindi lahat. Kasi, halimbawa, nag-imbita ka before ng iyong pamilya. Biglang nag-refugee. Biglang nag-overstay. Yung COE, malabong ma-approve yan. Diba? Dati na pala siya hindi mo nilagay dun sa COE reason letter mo. Hindi pa pwede yun. O kaya, minsan, ikaw bilang sponsor, nangyari yung ganung bagay na nag-overstay yung unang inimbitahan mo, ang hirap na makakuha ulit ng bagong iimbitahan. Sa tourist visa, I come back.
doon sa tourist. Pati Oo, yun. Sa COE naman, of course, is still the same. Still the same, ganun din. Yung income, tsaka yung record mo rito sa Japan. Isa pang nadideny COE kung may bad record ka sa sa police. Ang COE. Ayan, pag may bad record yung nag-i-sponsor sa'yo dito sa police, hindi ma-approve yung visa mo. Yes. Okay, Miss Hussein. Mahaba Maraming explanation kaya lang. Please, mayroon po tayong naibahagi sa ating mga kababayan ng mga ilang mga kadahilanan kung bakit nati-deny minsan ang mga visa. Yes, thank you. Ito naman pong isa is, alimbawa nga po, maraming klase ng visa. Meron din pong OFW. Yes. Di po ba? Meron din po yung mga spouse visa. So kung alimbawa naman po OFW, paano po kaya yung buhay ng mga OFW sa Japan? Ano po kaya yung mga challenges na pwede nilang kaharap? Ang pwede nilang maharap dito is yung mga sigaw ng Hapon. Alam niyo, hindi naman siya bully actually. Meron din bully talaga, pero usually ang Japanese worker kasi mga butcho, mga ganyan, talagang pala sigaw sila. Isa yan, I'm sure na maraming nakaka-experience na kababayan natin. Actually, dito po sa Japan, yung pagsigaw-sigaw nila during working hours lang. Pero kung halimbawa, hindi na working hours, sinisigaw kayo, pwede na kayo umalma. Yan, isa sa alam ko na napakalaki. At saka yung, hindi ko alam, like today, merong isang kababayan tayong tumawag sa atin. May isang kababayan tayong tumawag na yun nga, parang binubuli siya nung leader nila na Hapon. At ang nangyari, OFW siya, lahat ng mga kasamahan niya, ma-extend, siya ayaw i-extend. So I just don't know the real thing. Of course, naniniwala ako sa kanya dahil siya kausap ko so far. Pero I just don't know kung bakit ganon. Even today, meron siyang dapat UQ. Ang UQ is something like, pag nagtrabaho ka kasi ng 6 months, meron kang bonus na ilang days na, ang tawag, may bayad. Pwede kang mag-rest, pero may bayad with pay yun. Overtime ba? Anong tawag doon? Overtime po? Hindi overtime. Yung 1 year kasi or 6 months, meron kang UQ ang tawag nila. Manager, what is UQ in English? Pay with leave. Pay leave. Para pong back pay. Oo. Ano yun? Talagang matik yun every 6 months, right? You can have that or every month. 6 months if I'm... Depends. 6 months, yeah. Kailangan maka 1 year ka muna para magkaroon ka ng ganon, parang live with pay. Yun. Ngayon daw, hinihingi niya yung live with pay niya, pinipilit siyang papasukin. Isa yan sa natanggap nating tawag ngayon ng isang kababayan natin. Yan. Isa yan. Tapos sa mga OFW, minsan nahihirapan sila kung halimbawa sa farming, kasi ang trabaho sa farming is yung oras, napakaaga. Kung hindi sanay sa farming, kung talagang farmer siya from the Philippines, I'm sure alam niya yan. Pero kung ikaw mismo, just to challenge in Japan, OFW, with no experience ng farming, biglang isinaba ka, parang yan, medyo suffocated. I don't know, yung iba kaya mag-adjust, pero bibihira. Konti lang ang nakakapag-adjust. I mean to say, ng maaga. Diba? Kasi after, ang Pilipino kasi flexible din Pag halimbawa tagal-tagal na nasanay na walang magagawa, sige na, trabaho to kailangan gawin ko to. Yan. Yes. At saka ang isa pang trouble na mga kababayan, maski pa sabihin natin nag-aral ng Nihongo, ang salita at pagsusulat. Isa yan sa pinakamahirap na nagiging... Totoo yun. Marami rin. Yes, Mrs. Sain, anong pangatlo natin? Yes po, ayan po, nabibig ng ilang challenges para sa mga OFW. Yes, halimbawa naman po, visa naman po ng permanent residency sa Japan. Meron po mga benepisyo po ba ang mga ganitong visa, mga permanent residency po? Yes, meron. Kasi ang permanent resident, of course, di ka na mag-i-extend except for your, yung residence card. Yan, ini-extend yan maski permanent ka. Hindi yan forever. May certain, certain years kung kailangan mag-extend ng residence card as a permanent. And another thing, pag permanent ka, you can stay longer sa ibang bansa. I don't know kung nagbago this year. At least, pwede ka mag-stay less than 5 years. Yan. Yan ang mga benepisyo.
Pero the rest, at saka yun nga, yung loan, medyo mas easier kung maglo-loan ka o kukuha ng mga bangko account o kukuha ka ng mga, maraming beneficiary na mas better ang permanent residence. Kaparis nga yung pinopost natin tungkol sa loan sa post office, pwede ka mag-loan, pero yun, kung permanent ka lang. Pero kung long-term visa ka, hindi pa pwede. Ang pagkakaalam natin. Yes. Isa yan sa mga benepisyo na makukuha ng mga permanent resident dito. Yes. So, napag-usapan po permanent residents po. Paano po kaya yung mga hindi permanent residents? Meron po kayang sistema? Paano kaya yung sistema ng healthcare sa Japan? Para sa mga foreign nationals, kahit ka po hindi ka po permanent residents or anything, kung ano ang visa mo. Ang ibig ko sabihin yung healthcare po nila. Paano po kaya sa Japan? Ang health sa Japan ganito, hindi ka pare sa atin. Dati meron tayong healthcare, di ba? Sa Pilipinas, di ba, yung ba yung nawala na ngayon? Meron naman po, yung healthcare po, private po, for private, na lang siya, yung mga trabaho, katulad sa mga call center, talagang obligatory sila. Ganun. So, ibig sabihin, Asahan mo. Under ng kumpanya na yan? Yung sa company na po yan, under ng company sa mga call center po na healthcare nila. Ay, ganun. Dito sa Japan, basta may trabaho ka, pwede namang ikaw mismo magbayad ng insurance mo sa gobyerno or either sa company kakalta sa sweldo mo. Yun. Basta residente ka rito, not tourist, except for tourist lang. Basta kahit anong visa mo na nakatira ka sa Japan, matik yan na kailangan may health insurance ka, which is under the government. More on government. Although meron din kami mga private insurance. Pero matik dito na pag residente ka, kailangan magkaroon ka ng Kokuminken Koken tsaka Koyo Hoken. Yan yung tinatawag na insurance sa pag nagkasakit ka na sa ospital. Less than. Mas mababa ang babayaran mo. Kasi ang pagkakaalam ko, pag Koyo Hoken, 10% lang ang babayaran from the total amount na ma-confine ka. Diba? Like me, nung na-confine ako, supposed to be daw ang babayaran ko, mga nasa 40, kulang-kulang 40. Pero ang binayaran ko lang, 10 lapad lang. Kung hindi ako nagkakamali o less than 10 lapad. Diba? I stayed there for 5 days. Usually, mahal. Mahal dito kung hindi ka talaga residente, pag tourist, Diyos ko, isang check-up mo, isang lapad. Check-up pa lang yun. Pera paggamot. So, yun ang system ng dito, ng healthcare. Healthcare dito sa Japan, under lahat karamihan sa government. Kahit po hindi permanent, basta kahit ang visa meron kang healthcare talaga sa government ng Japan? Yes, matik yan. Wag lang tourist. Opo, except lang sa tourist. Yes, except sa tourist. Thank you po. Yes. Okay. Yes po. Ito lang po ng, sorry po, meron pa po? Meron. Okay, yan ang ating mga katanungan for today. I-share po na amin ang aming kaalaman tungkol sa mga nangyayari dito sa Japan. At kung meron po kayong katanungan, pasok lang pa kayo sa FB page, mag-usap tayo. Andiyan po si Mr. Sensia, sasagot sa inyo. Yes, thank you po. Dinigyan ko ng obligasyon. Okay, Mrs. Tay, thank you so much. Thank you so much. And have a nice day. po sa ating talakayan muli, kung ano pwede natin mapag-usapan, about po sa mga nakatira dyan sa Japan na kapwa natin mga kababayan. Yes, sana po mag-share kayo kung ano po gusto nyo talakayan. Nandiyan lang po ang FB page. Sabihin nyo po kung anong gusto nyo talakayan. Pero Mrs. Tay, I would like to say thank you sa ating kababayan na lumipad today, going back na sa Pilipinas. Nag-message siya na tumulong po ang sobrang thank you din po sa di ba nagpapasalamat siya although tayo nagkamali. Lesson learned. Lesson unlearned po ang nangyari sa amin. Ma'am, thank you so much po and have a nice trip. Natin ito. Yes, maraming salamat. Okay, yan po ating mga katanungan. Kaya kung gusto niyo po, meron kayong gustong malaman, nandito lang po ang FB page. Mag-usap tayo by Vicky Osawa. Siyempre, yan ang ating ending. Thank you sa lahat. Thank you, everyone. Thank you to our manager, Mr. Saint. Thank you so much. At siyempre sa ating editing baby girl, siya po ang nag-edit ng ating mga
flyers. Thank you so much, Honto, sa mga followers. Maraming salamat po. At huwag niyo pong kalimutan, meron kaming Netflix still available po. May special offer po kami. Go Haku yan. May iba na po ang lalagyan niya, hindi ito. At sa ating kababayan na palipad ngayon, maraming salamat po sa inyong pangunawa. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimasu. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo, mag-usap tayo.